Cameraman na naging instant reporter. Maraming humanga sa 38 taong gulang na cameraman na si Mark Ortiz o mas kilala bilang Mac matapos ang kanyang live report sa News 5 nitong linggo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-report si Mac mula sa Legazpi, Albay tungkol sa sitwasyon sa lugar dulot ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Mac, halos 2 dekada na siyang nagtatrabaho bilang cameraman, ngunit hindi pa niya nasubukan noong humarap sa kamera bilang ganap na reporter. Paliwanag pa niya, hindi niya forte ang public speaking dahil isa siyang audiovisual specialist. Pero dahil kailangang magserbisyo, naglakas loob siyang gawin ito. Milyon po yung nakapanood at syempre yung nag-share no kauna-unahang report nyo po sa TV5. Pero ang tanong po ng marami, no, nakikita ko rin po sa comment section, paano po ba ito nangyari, sir? Paano po nangyari na kayo po ang nag-report dyan sa Albay? Nag-gather naman talaga kami. Tapos, siyempre may mga kanya-kanyang requirement. Tapos nagkataon na may ginagawa yung ibang mga kasama natin. Noon ayaw ko talaga eh. Kaso nga lang, kailangan na kasing ma-air yan. Kailangan na malaman ng mga tao kasi disaster to eh. Parang doon ako napapayag. Akala ko noong una, kalmado ako eh. Pero nung pagtapat ng ilaw, tapos naghawak ako ng mic, doon na po lumabas yung kaba nyo, nandun na po kayo sa moment na yun. Oo, yung una. Lakad-lakad ka lang dyan, kwentuhan mo kung nakikita mo. First time. Oo, okay lang yan. Okay. Kwentuhan mo kung nakikita mo dyan. Ano naranasan nyo kanina? Kamusta na ngayon? Ganun lang. Sige, para tayo naginuman. Kabado man sa simula, matagumpay pa rin nakapaghatid ng balita si Mac. Nakatulong din dito ang karanasan niya bilang cameraman sa iba't ibang disaster coverages sa bansa. Pati na rin ang pagiging pamilyar niya sa Albay bilang residente rito. Agad namang nag-viral ang kanyang report at naging usap-usapan siya sa social media. Marami ang nagpahayag na paghanga sa kanyang katapangan. Kabilang dito sina Edling Gao at Gretchen Ho na sila ring mga anchor sa kanyang unang report. Meron ba kayong realization o parang nabago po sa pananaw ninyo pagtapos niyo pong humawak ng mic? Hindi agad pumasok sa akin. Tapos, may nag-chat sa akin personally. Hindi ko naman kilala, may nag-chat na bata. Sabi siya, "Sir, believe po ako sa inyo. Gusto ko po. Ganyan din kalakas yung loob ko. Pero mahina po yung loob. Pero sir, dahil sa ginawa yun na hindi nyo naman pala trabaho yan, sir, sobrang napabilib ako sa inyo." Sabi ko, OMG, may impact pala yung ginawa ko. Ang sa akin lang, di mo naman kasi kailangan talaga maging perfect eh. Di mo naman kailangan na, kumbaga na maging maganda ka, pogi ka on air. Lalo na kayong disaster, kailangan ng tao, hindi naman ikaw eh. Hindi naman ikaw ang istorya eh. Ang istorya dito, kung ano yung sabihin mo. Muling nasundan ang live report ni Mac. At para sa kanya, mas naging magaan ang kanyang second time. Mapapanood din online ang mga ulat niya tungkol sa naging sitwasyon sa Albay dulot ng bagyong Uwan. Ang payo naman ni Mac para sa mga kabataang na-inspire niya, dapat harapin ang mga pagsubok para patuloy na matuto sa buhay. Sana araw-araw meron silang bago natututunan. Yun ang mag-fuel sa kanila para i-push yung ganitong craft eh. Minsan sa buhay ko, hindi ko isip na umalis ng ibang trabaho. Para magtagal ako sa ganitong industriya, kailangan palagi ako may bago natutunan. Para kumbaga, hindi ako magsasawa